Kung kagaya rin kita na interesado mag-open ng bank account sa Own Bank na isang bagong digital bank ngayon, samahan mo ko kung paano yun gawin. Pwede mo akong sundan habang ginagawa mo rin yung account mo. At sa anong video na to, sasabihin ko rin sa'yo yung mga perks, benefits, and advantages na nagustuhan ko sa Own Bank, kaya napagdesisyonan ko na mag-open ng bank account dito. Let's begin. Para sa mga Android user, type lang natin yung Play Store, tapos i-search natin sa search bar ang Own Bank. Pagkatapos, yung unang-unang lalabas, yun na po yun, Own Bank. I-install lang po natin real quick. Dahil installation completed na daw, ipindutin na natin tong open. Tapos, ma-reroute na tayo sa Own Bank. As you can see, ang ganda ng interface niya, para siyang Maya Bank. Tapos, skip lang po natin ito siya. Tapos, sabi dito, allow Own Bank to send you notifications. I-allow lang po natin yan. Tapos, itong share location for secure funds, i-continue lang natin. Tapos, pindutin natin yung while using this app. Tapos, pindutin lang din po natin itong login register. Tapos, get started daw. So, ilagay lang po natin ang ating Philippine mobile number. So, ilalagay ko lang po yung akin. Ayan, type nyo lang po. Ilalagay nyo lang po yung start ng 9 kasi meron ng +63, okay? Tapos, may prompt dyan. Pinutin mo lang ang I have read and agree. Tapos, magsisend ng OTP or one-time PIN sa ating mobile number. Hindi ko po natanggap yung one-time PIN for some reason. Kaya, may option doon na isend yung PIN sa Viber, kaya yun na lang po yung pinili ko. Buti na lang po may Viber din ako, kaya pinindot ko lang po itong resend, tapos pinili ko yung via Viber. Tapos ayun, chinek ko lang po agad-agad yung Viber ko, tapos tiningnan ko, dumating naman agad yung PIN. For some reason, hindi ko alam kung bakit. So, kung ganun mangyari din sa inyo to, then yun na lang din po yung gawin nyo. Try nyo rin yung via Viber. Tapos dumating na yung PIN, lalagay ko lang po siya. And, yun, yeah, login successful na daw. So, kung may referral code kayo, pwede nyong ilagay. Pero kung wala, kagaya ko, skip nyo lang po. Tapos, mag-fill out lang tayo. Like, gagawa tayo ng account. So, nakalagay ito my country region. Nakalagay na Philippines. Lalagay lang natin yung date of birth natin. So, lalagay ko lang yung akin. Tatakpan ko yung year para hindi nyo malaman na matanda na ako. Tapos, dito naman sa My ID type, pwede po kayong mamili kung aling ID. Pwede rin yung i-view yung more IDs. Dito, sa case na to, yung ginamit ko po ay yung UMID. Ayan, pindutin lang natin itong UMID. Tapos, magka-capture na po tayo ng photo. Ito po yung UMID ID ko. Sa unang capture ko, hindi siya maganda, hindi siya tinanggap. So, dapat po hindi blurry, hindi reflective, at hindi severely worn. So, itong itsura na to, huwag niyo pong gagayahin dahil hindi yan natanggap. Nung kinonfirm po natin, nagkaroon ng error message. The ID photo is not clear. So, click lang natin tong OK. Then, picture ulit tayo. Luckily, dito sa second take natin ay okay naman na siya. So, yan, ayusin lang natin. Ayan, medyo malinaw na siya. Then, hit lang natin itong confirm. Tapos, ayan, okay na. Ngayon, tatype lang po natin yung my UMID. So, yung nasa, yung number po sa harapan, yun po yung ating UMID. Type lang natin real quick. Tapos, my next I am, ano daw yung first name natin. So, lagay ko lang yung first name ko, Noemi. Middle name, lalagay ko lang yung middle name ko. Leave it blank kung walang middle name. Last name naman, Cantoria. Tapos yung aking gender, female. Tapos yung province ko is Masbate. Kung taga Masbate ka, shoutout sa'yo. City, taga San Jacinto po ako. Ayan. Type lang natin yung San Jacinto. Ayan. Nandyan na yung San Jacinto. Tapos, I live in yung country, region, Philippines, tamatic yan. Yung province, ayun nga, taga Malipa ako, Bicol, yung nilagay ko. Pero, ang province po namin ay Masbate, kagaya ng sinabi ko kanina. And, piliin lang natin yung Masbate kung saga saan ka. City namin is San Jacinto. Tapos, yung ating barangay ay... I'm sorry.
yung barangay natin ay Kalipatan. So, yun. Pinili lang natin. Tapos, dito sa address, baka magtaka kayo. Meron na nakalagay dyan na Jinsun given name. Tanggalin po natin to ha. I-ano natin yan. I-select all natin. Tapos, i-cut natin or i-delete. Tapos, ilagay po natin yung ating home address kung saan ka nakatira. Not necessarily kung saan ka pinanganak ha. Pwede naman kung saan ka talaga nakatira ngayon. So, tinatype ko lang po yung akin. Hit na natin yung next pagkatapos. Tapos yung marital status, kung single ka ba or married. Ako single. Educational attainment, kung ano po yung natapos natin. In my case, bachelor. Tapos ilalagay lang po natin yung ating email address. Kailangan po active yung email address na yon. May tanong dito, are you a politically exposed person? No lang yung sagot. Source of fund natin, salary, dahil currently working po ako. Employment status, yes, employed po. Pero ikaw piliin mo yung applicable sa'yo. Yung nature of work ko, private company employee po. Tapos, dito sa employer business name, ilalagay lang po natin yung ating current employer. Tapos, kapag okay na, pinutin lang natin yung check mark sa ating keyboard. Tapos po, kapag tapos na, hit na natin yung next. Tapos this time, mag-face recognition po tayo para ma-make sure na tayo talaga yon. Huwag po tayo magsusot ng glasses. Huwag nating tatakpan ng ating mukha at huwag magwalaw ang mukha. Dapat huwag taas baba yung mukha. Kailangan steady lang po talaga siya. Okay? So, ipapakita ko sa inyo. Sabi dito, please directly face the screen. So, ayan na po tayo. Magbi-blink tayo para ma-make sure na totoong tao talaga. Tapos, in-identify. Identify success naman. Tapos, magsiset up na agad tayo ng PIN. Mag-isip kayo ng PIN na maaalala nyo po kaagad. Tapos, sabi dito, customize your card number. Sabi dito, mag-ano lang din ng random. So, nilagay ko yung favorite number ko, 1014. Hindi pumasa. So, trinay ko ulit yung isa ko pang favorite na number, 0726. Di pa rin pumasa. Kaya, namili na lang ako dito sa you can choose. Tapos, may 3 options. So, 9766. Yung nasa gitna yung pinili ko. Tapos, confirm lang natin. Tago mag-loading. Char. Tapos, ayan na. Congratulations! Welcome to Own Bank. Diba? Got it. Pindutin mo lang yung got it. Tapos, sabi dito, this card will automatically revoked if not used within 1 year. So, make sure na gamitin po natin ito within 1 year. Ibig sabihin, maghulog tayo, makipag-transact tayo, mag-cash in tayo, and etc. So, sana po may natutunan tayo today. Skip this version lang po ito. Kung gusto nyo pong skip. Tapos, ayan na, makikita mo na yung interface niya. Napaka-simple lang. Kita natin, total asset 0. And yun lang, pwede tayo mag-cash in, pwede tayo mag-transfer, and etc. Ngayon, ang mga benefits or perks, advantages na nagustuhan ko sa Own Bank ay kagaya ng ibang mga digital banks dati, kagaya ng C-Bank, kagaya ng Maya Bank, kagaya ng CIMB Bank, and etc. Nung mga unang beses na nirelease kasi yung mga digital banks na yan, mataas din talaga yung interest rate. At competitive itong Own Bank dahil up to 8% din ang kanyang interest rate. So, 8% siya base sa binasa ko kapag nag-time deposit ka. Pero up to 6% kapag ka yung regular na savings lang. Pero, again, mas mataas pa rin yun kumpara sa ating mga local banks na as low as 0.025 to 1% lang ang kanilang interest rate. Another thing na nagustuhan ko dito ay meron silang tinatawag na fee-free account. Ibig sabihin, hindi natin kailangan magbayad ng maintaining balance para lang makapag-open ng account at isang malaking advantage ito para doon sa mga wala pang bank accounts pero gusto nilang magkaroon. Kasi sa mga local banks, kagaya ng BDO for example, kailangan natin ng maintaining balance na at least 2,000 pesos. Before nga naalala ko na nag-open ako ng regular savings account sa Security Bank, ang kanilang minimum deposit or like minimum maintaining balance,
is 10,000 pesos. Tapos, para mag-incur siya ng 1%, I believe, na interest rate, ay kailangan muna magkaroon ng 100,000 pesos na savings or na amount doon sa yung savings account. So, di ba, sobrang ganda nito as compared sa mga ino-offer sa local banks. Pero again, they have their own reasons and we respect that. Another thing na nagustuhan ko dito ay wala silang initial deposit. Sa iba kasing bangko, di ba, kailangan mo mag-deposit ng, let's say, sa Cebuana, 50 pesos na deposit. Although, magiging balance na rin yan sa account mo. Dito kasi, kahit wala ka munang ilabas na pera, kahit magiging zero balance na yung pera mo, okay lang, walang problema. Isa pa sa nagustuhan ko ay transfer fee free din ito. Ibig sabihin, wala tayong babayaran kapag magta-transfer tayo sa ibang partner banks nila or mga partner na establishments nila, wala tayong babayaran. Unlike sa ibang merchants ngayon na meron tayong transfer fee na 15 pesos. For example, may GCash ka, tapos ita-transfer mo yon sa Cebuana, meron kang babayaran 15 pesos. Pero dito, that's free of charge. So, I highly recommend na i-take advantage natin yan dahil sayang din naman yung 15 pesos every time na magta-transfer tayo. So, para po doon sa mga curious, sa mga worried, wag po kayong mag-alala dahil insured din po ito ng PDIC or ng Philippine Depository Insurance Corporation up to 500,000 pesos. Ibig sabihin, kapag ang savings nyo po ay up to 500,000 pesos, secured po yan, hindi po yan mawawala kahit anong mangyari dahil insured po yan ng PDIC. At syempre, secure din po ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil hindi naman po sila makakapag-open ng isang bangko kung hindi ito secure or secured ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Lastly, masasabi man natin itong digital bank dahil nga meron silang online app, pero meron talaga silang headquarter, meron silang opisina sa Cavite. Originally, tinatawag itong ang Rural Bank of Cavite City. At 60 plus years na pong nag-e-exist itong own bank na ito. Parang pinalitan lang siya ng pangalan kasi digital bank na siya, digital bank. Pero meron po talaga silang physical branch. Unlike sa ibang digital banks natin na wala talagang office, na wala kang pupuntang opisina kapag, for example, meron kang reklaman, etc. Parang more on online sila. Pero ito, meron silang branch na pwede mong puntahan in case may problem. And yan, yun po yung nagustuhan ko dito sa own bank. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga benefits in case hindi nyo pa alam or kapag first time yung marinig ang bank na to. So, yan. Sana po nakatulong. Kung may mga questions kayo, please feel free to comment those in the comment section below. Bye!